Angeline's POV. Gigil na sumandal ako sa upuan at hindi na lang siya pinansin. Dinig ko ang mahina nitong tawa at ramdam ko ang minsanang sulyap nito ngunit hindi ko na siya kinibo. Pinanatili kong tingin sa bintana at kung di pa ako kinalabit ni Adi, magkaka-stiff-neck na yata ako. Nilingon ko ito para lang makita ang bottled water na nakaharap na sa akin. Hindi ko alam kung saan nga ba galing yon. Mama, will you hand this water to Daddy? He's thirsty. What? Anak, abot mo naman ang daddy mo. Ikaw na magbigay. Pilit na tanggi ko. Kaya lang umiling to at mas nilapit sa akin ang bote ng tubig. He's driving. Pagrarason niya. Kahit tuloy ayaw kong tingnan si Andre, wala na akong choice, kundi harapin to para ibigay ang bote ng tubig. Binuksan ko pa yon at hinintay na kunin ito. Closer, Angeline. Utos nito. Kunot noong hinapit ko pa. Iniwas ko na lang tingin ko para naman mapigilan kong sariling ibuhos sa kanya ang tubig. Ngunit nagulat ako matapos maramdaman ang mainit itong palad na sinakop ang kamay kong may hawak sa bote. Marahas ko siyang nilingon para lang makita. Uminom na siya pero ang tingin nasa kalsado pa rin at binigyan lang ako ng mabilis na sulyap. Baka mabangga tayo, Andre. Ngunit hindi ito nakinig. Mas sinigpitan niya pa ang pagkakahawak sa kamay ko. Andre, ano ba? Umayos ka nga't baka mabangga tayo? Kung gusto mong pumunta kay San Pedro, wag mo kami idamay ng anak mo. Mahinang angel ko upang hindi marinig ni Adi. Isang lagok pa bago nito binitawan ng kamay ko. I'm just drinking and you're overacting. Napailing to at nakafocus sa daan. Naningkit ang tingin ko. Gusto kong sagutin siya ngunit mas pinili kong maging tahimik na lang hanggang sa makarating sa private resort daw ni Anton. Huwag ka basta lalangoy at tatakbo sa kung saan, Adi. Huwag ka masyadong lumayo sa tabi ko. Papasok pa lang kami, pinapayuhan ko na to. Ayoko mangyari pa ulit ang nangyari sa dagat. Di ko na rin ilalayo ang tingin sa kanya. Mahigpit nitong hinawakan ng palad ko pagkatapos ay tumigil na ipinagtaka ko. Let's wait, Daddy, Mama. Seryosong saad nito. Tinanaw ko si Andre na papalapit habang nakasukbit sa balikat niya ang malaking bag na laman ng mga gamit namin. Isang gabi lang naman kung kaya konting damit lang. Daddy, hold my hand. Na makalapit to at kuhanin ng palad ni Adi, hindi ko na siya pinansin. Tutok na ang tingin ko sa daan. Handa nang humakbang ngunit na estatwa ako matapos maramdaman ang mainit na palad na sumakop sa kamay ko. Di ko alam kung mapapaso ako o ano, pero iba ang hatid na init ng palad ni Andre sa buong sistema ko. Di ako agad nakagalaw at nagulat na lang na naglalakad mag-isa si Adi sa harapan namin. Mahina pa tong humagikhi. Daddy Aldrin is waiting for me inside. Take care of my mama, Daddy. Sigaw nito bago tumakbo papunta sa loob. Naiwan ako nakasimangot at ayaw nang humakbang ulit. Ngunit dodoble yata ang kaba sa puso ko. Matapos sigpitan ni Andre ang hawak sa palad ko at magbatiuna. Dahilan para matangay niya ako. Nasa loob na si Adi, bitawan mo na ako. Malamig kong utos. Hindi to nakinig at nagpatuloy lang sa paglalakad. Na makalapit sa pinto, hinatak pa ako nito papalapit sa katawan niya. If you don't want to get into trouble, stay beside me, Angeline. Aniya at mabilis akong napairap. Di ba niya alam na mas mapapahamak ako pag malapit to? Kunwaring di ko narinig ang sinabi nito at marahang ngumiti na lang sa mga tao sa loob ng resort. Hindi ko kilala ang iba at tanging si Anton lamang namukaan ko. Kinawayan din ako ni Adi at Nadia na magkasama sa gilid ng pool. Ngingiti na sana ako kung di lang nasalubong ang mapang-insultong tingin ni Ate Zepi. Nawalan ako ng gana at hindi na makahakbang. Napalingon ako kay Andre na natigilan din at nakatitig lamang kay Zepi. Di ko maintindihan ngunit tila piniga ang puso ko sa nakita at di na makapagsalita. Pupuntahan ko lang si Adi. Why back out now, sweetie? Mas sinigpitan nito ang hawak sa kamay ko at tangay ako papalapit kina Anton. Nasa gilid nito si Ate Zebi na nakangisi sa amin o kay Andre lang. Oh, you found her. May konting gulat na bungad ni Ardrin matapos akong makilala. Yes, and stop looking at her like that. She's off limits. Malamig nitong saad sa kapatid. Mas nanghina ako at nawalan ng gana dahil doon. Hindi ko kasi alam kung para sa akin ba yun o para kay Ate Zebi na nakangisi sa akin. Then stop looking or staring at other girls, kuya. Baka mamaya, kakatingin mo sa iba, manakaw naman ang hawak mo. Ngumisi si Anton at binigyan pa ako ng isang kindat na kinakurap ko.
Ngunit halos mapasigaw kami matapos bigla na lang kwelyohan ni Andre si Anton at nanggagaliiting matalim tong tiningnan. Fix yourself first before stealing someone else's property, my little brother. I don't share what's mine, so focus on yours. May bantang bigkas ni Andre bago ko hinila palayo doon. Akala ko magkakainitan sila ni Anton, pero mabuti na lamang at hindi. Marahan lang nitong hinatak ang sigo ko, paalis doon at papalapit kay Adi. Dinig ko pang umismid si Ate Zebby, ngunit hindi ko na lang din pinansin. Don't you think you are too much? Mahinang tanong ko. Too much? I just protected you, Angeline, he sarcastically said. Walang salitang binitawan niyang braso ko at lumapit siya kina Adi. Walang sabing, binuhat ako nito, ang bata at umalis din doon. Napamaang yata ko at sumama ang pakiramdam ko sa inakto nito. Ayoko man tuloy, nagmamadali akong umakbang, mahabol lamang sila. Where are we going, Daddy? Dinig kong tanong ni Adi. Binagalan ko ang lakad ko na malapit na at pinigilan ang sariling tawagin sila. I wanna go where I wanna go, buddy. Malumanay na saad nito. Wala nang bahid ng galit kanina. I'll ask Mama. Binalingan ako nito at nginitian. Where do you wanna go, Mama? Sandali akong natigilan. Di alam ang isasagot. Pasimple ko ring sinulyapan si Andre na bahagyang kunot ang noo at nakatingin sa akin. I want to swim. Angeline, bumalik nga kayo dito? Sigaw ni Nadia sa amin. Alanganin akong ngumiwi matapos makita, maniningkit ang mga mata ni Andre. Dalawa lang tayong lalangoy, buddy. Shall we go now? Pagpaparinig nito. Napaisip tuloy ako at di alam kung susundin ko si Nadia o susunod ki ni Andre. Should we invite your Tita Zebby or not? Muling tanong pa ni Andre sa bata. What about Mama? May himig ng lungkot sa boses nito. What about her? She doesn't want to go? Gusto ko ring lumangoy. Agad na sagot ko. Humakbang ako palapit at tinanlingon pa si Nadia. Sasama ako sa inyo. Gusto kong lumangoy? Bahagyang umiling si Andre habang nagsusungit ng mga sulyap. Nakita ko pa ang labi niya na may mumunting ngisi. What about your friend? Kunwaring tanong pa nito. Huminga ako na malalim at mas lumapit sa kanila. Nandoon naman si Aldrin. Di naman niya pababayaan si Nadia. Sila naman din na magkakasama kanina kaya't malamang hindi iwan ni Aldrin ang kaibigan ko. I'm excited, Daddy. Nakapunta na ako sa dagat pero di pa sa swimming pool. Napangiti ako matapos makitang di na ilang si Adi sa ama niya. Idagdag bang pibo na rin to sa harapan niya. Di ko rin maiwasang mapatagal ang titig kay Andre matapos makita ang totoong ngiti nito. I didn't know Adi is the key to make Andre a human being. Yes, a human being because he was once a heartless monster. Tahimik akong sumunod sa kanila sa villa para magbihis. Kaya lang nang maharap sa mga damit, hindi ko na alam kung ano ang isusuot ko. I have bikini but I don't feel like wearing it in front of Andre. Ano bang kinakahiya ko kung nakita na naman niyang lahat? Nag-init ang pisngi ko sa naisip. At tingin ko mas namula ang mga yon matapos mahagip ang inip na titig ni Andre mula sa salamin na nasa harapan ko. Mauna na kayo, susunod ako? Nahihiyang bigkas ko. Kumibit balikat to at muling binuhat si Adi na naniningkit sa akin ng tingin. Hurry up, Mama, you're sexy already. Sigaw nito bago tuluyang lumabas. Nakagat ko ang labit pikit matang kinuhang bikining puti. Di naman masama ang tabas nun. Sakto lang at konting harapan lang ang litaw. May pagka-highways din ang pang-ibaba kung kaya medyo komportable. Pilit ko na lang inangat ang mukha ng lumabas. Pero kahit malayo pa ramdam ko na mga titig na nakasunod sa akin. Nang lingunin ko hindi man lang nag-iwas ng tingin si Andre. Kahit tuloy nang lumusong sa swimming pool nag-ingat ako. Takot na baka mamaya basta na lang matalisod dahil lang sa mga titig nito. Mama, come here. Look, I'm floating. Pagmamayabang ni Adi. Simple akong umisi at tumango kahit pakita ko namang hawak siya sa likod ni Andre. Good job, baby. Halika. Kusang kumapit ang mga kamay ko sa balikat ni Andre para lang mahagka na maayos sa pisngi si Adi. Humagik-hik to at mas pinifeel pang pag-float. Mahinang tumikim si Andre at tiningnan ako mula sa balikat niya. Do you wanna float too? I can hold your back. Presenta nito. Mabilis akong umiling at mas kumapit sa balikat niya. Pero natigilan ako matapos maisip kung saan nakadantay ang palad ko. Tila napapasong binitiwan ko ang balikat niya at lalayo sana kung di lang naantala sa mga dumaang mga lalaki. Nagtatawanan pa ang mga yon, ngunit nang masulyapan si Andre, tinawag ang pansin nito.
Man, akala ko nagbibiro lang si Anton na napapapunta ka niya sa resort niya. Anang lalaking gulong-gulo ang buhok. Nahiya ako ng kaunti matapos ako nitong tapunan ng tingin. Napahawak din akong muli sa balikat ni Andre dahilan upang lingunin niya ako. At wari napansin niyang pagkailang ko kung kaya humarang siya sa harap ko at tinakpan ako. Yeah, I didn't expect it to. Akala ko hindi na ako may isip ng kapatid ko. May bahid ng sarkasikong bikas ni Andre. Mahinang humalakak ang lalaki at sumunod doon na mahinang halakak din ng 4 na kasama pa nito. May inuman mamaya, may attendance Andre, dagdag nito. See you there? Di ko alam kung tumango pa si Andre or umiling. Kita ko lang tumango ang lalaki bago tinapik sa balikat ang katabi at tuluyang umalis. Doon lang ako lumabas sa gilid ni Andre. Agad kong inalalayan si Adi para umayos na at di na humiga sa tubig. What's inuman, Daddy? Am I allowed to go with you? Inosenteng tanong nito. Nagkatinginan kami ni Andre dahil doon. Seryoso to, tila iniisip ang sagot. Kids are not allowed to go, buddy. Adults aren't allowed to unless they ask for permission to go. Tumaas ang kilay ko sa sagot niya. Kailan pa napunta sa bokabularyo nito ang pagpapaalam? So will you go, Daddy? Maging ako yata naging alerto sa magiging sagot nito. Halos mabitawan ko na si Adi. Should I go, Angeline? Pwede ba akong uminom? Walang bahid na birong tanong nito. Nagulat pa ako. Di minsan di ko siya narinig magpaalam kanino man. At bakit siya magpapaalam sa simpleng inuman lang? Parang kagabi lang umuwi pa siya ng lasing. Why are you asking me? Di naman kami sasama ni Adi. Matutulog kami ng maaga. Akmang muli kong kukunin sa kanya si Adi. Ngunit umalis siya sa tubig at baliwalang umahon na. If you don't want me to go, then I won't. Simple as that, Angeline. Mabilis akong umahon din mula sa tubig. Sumunod sa paglalakad nito patungo sa villa. Tanaw ko pa si Adi na may nalilitong titig sa akin. Talaga ba, Andre? Anong masamang hangin at nagpapaalam ka? It's your own decision whether to go or not. Huwag mo na akong gawing sira dito. Pumunta ka kasi gusto mo, hindi yung tumanggi ka. Dahil sinabi ko pagkatapos magagalit ka sa akin sa huli. Buhay mo naman yan. Malamig kong tugon. Sa kabilang banda, kahit paano umasa kong di na siya pupunta sa inuman pero mali ako. Pagkatuloy ko pa lang sa villa, pabulong na itong nagpaalam kay Adi. Hindi niya ako sinulyapan at nilagpasan lang matapos madaanan sa may pintuan. Ines akong napabuga ng hangin. Wala naman kaso na iinom siya, pero sana hindi na siya nagkunwari bang hihingi siya kuno ng paalam sa akin. Mama, are you mad? Tanong ni Adi matapos mapansin ang katahimikan ko. Huh? No baby, I'm just kind of tired. Tired of everything. Naisip ko, kailan kaya aayos ang buhay ko? Yung tipong di ko na kailangan isiksik ang sarili ko. Di kailangan malimos pa ng pagmamahal. Di na kailangan kumapit sa kahit sinong po pwedeng makakapitan. Nakahapo akong umupo sa kama kung saan nakaupo ron si Adi. Nabigla ako matapos maramdaman ang pagyakap niya sa akin mula sa likod. Mama, if it's too heavy, let it go. Sorry po kung dahil sa akin, nagiging sad po kayo. Ano anak? Gulat ko siyang hinarap. Di ko lubos maintindihan kung bakit niya nasasabi yun. Nahabag ako matapos kong makita sa mata nito. Tinamaan ako ng konsensya mula sa nangyari noon. Malaki ang pagsisisi ko sa binala kong gawin sa ampunan ng anak ko. Pero bakit parang ayaw niyo po kay Daddy? Kasi kung ayaw niyo po sa kanya, ayoko na rin po sa kanya. Umiling-iling ito. No anak, hindi mo kailangang ayawan ng daddy mo. Di lang talaga okay kami ngayon pero magiging maayos din kami. There's no reason for you to hate your father just because we're not doing well. Nagtatampo lang ako, pagsisinungaling ko pa. Totoo naman na walang rason para ayawan niya si Andre. Kahit pa alam kong masama ang ugali nito, hindi naman ako bulag para hindi makita ang pagiging ama niya kay Daddy. Sa konting sandali, alam ko, desidido siyang magpakaama. Buo na ang desisyon ko. Akmang magiging tulad si Daddy na kulang sa magulang. Ngayong may pagkakataon na para mabuo siya, hindi ko na hahayaan pa na masayang. Isa pa, hindi deserve ng anak ko na balang araw mamalimos siya ng pagmamahal. If you can have it now, then be it, and let it last for a lifetime. Nang umayos ito, ay pinaliguan ko na at binihisan. Nag-ayos na rin ako at tagpa siyang sunduin si Andre. Walang magandang dulot kung malayo kami sa isa't isa at kung makikita pa ni Adi ang bangayan naming dalawa. Baby,
Check ko lang si daddy mo ha. Stay here. Don't go out. Mabilis lang ako. Paalam ko sa kanya. Sure mama. Daddy is surely on its way. Anito na kinakunot ng noo ko. Gusto ko nga sanang tanungin ang sinabi niya pero sayang lang sa oras kaya naman nagmamadali ako sa pag-alis. Wala rin akong ideya kung saan hahanapin si Andre. Di ko naman alam kung saan sila iinom basta nilibot ko lang ang resort at kung saan may ingay doon ako tumungo. Malayo pa sa lubong na ang kilay ko. Inyanda ko na kanina ang sarili na huwag magalit. Pero ngayong naririnig ang ingay nila at tili ng ilang kababaihan, gumigising ang inis ko. Tumaas ang kilay ko matapos silang matanaw sa night pool. May kadiliman ngunit pilit kong inaaninag si Andre. Ang nakita ko si Anton na nakangisi sa mga kaibigan niya. Hinarap ko rin si Aldrin at Nadia ngunit wala sila. Ang tayong nakasalubong ko ng tingin si Ate Zebby na nakataas ang kilay sa akin. Hindi ako nito hinintay makalapit pa sa kanila. Siya na mismong humakbang papalapit sa akin. You're not invited here.